Siyempre, ito, kahapon, minapanood tayo. Ito, at ito yung news na napanood natin, nakakabagbag damdamin, nakakahabag po ang puso. Panoodin po natin to. Namatay sa kahihintay. Ganyan ang nangyari sa isang ina na 5 araw na naghintay ng masasakyan pauwi ng probinsya para makapiling muli ang kanyang 4 na anak. Nilakad niya mula Cubao hanggang Pasay at namalagi ng 5 araw sa footbridge habang naghahanap ng masasakyan pa Camarines Sur. At kahit ngayong nasawi na siya, hindi pa rin siya nasisilayan ng kanyang mga naulilang anak. Nakatutok si Bong Aquino. Sa isang footbridge sa EDSA Pasay, huling nakitang buhay si Michelle Silvertino, 33 taong gulang. 5 araw na siyang nanirahan sa footbridge pero hindi siya palaboy, kundi isang inang ikinamatay na ang paghihintay sa masasakyan pauwi sa kanyang mga anak. Target daw noon ni Michelle na makapagtrabaho sa Saudi Arabia bilang domestic helper. Pero bumagsak siya sa physical exam dahil napag-alamang may tubig siya sa baga. Nagpagaling siya at nitong Enero na masukan siya bilang kasambahay sa Antipolo. Doon na siya inabutan ng Luzon lockdown. Pero nang ibaba sa General Community Quarantine ng Metro Manila at nakaipon ng konting pera, nagpaalam siya sa kanyang amo para umuwi sa Calabanga. Nagpahatid si Michelle hanggang Cubao, Quezon City pero wala pang bumabiyaheng provincial bus doon. Sa kagustuhang umuwi, naglakad si Michelle mula Cubao hanggang Pasay para magbakasakaling makasakay ng bus. Dito sa bahagi ng footbridge sa Pasay City, ilang araw na natili si Michelle Silvertino at ayon sa kanyang mga nakasama rito, sila ang tumulong at nagbigay ng pagkain sa kanya. Gumaganyan siya. Tapos pinagpapawisan siya na ang lalamig ng pawis. May itim yung mga kuko niya, pati dito, may itim yung mga labi niya. At nitong Biyernes ng madaling araw, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang paghihintay para sa masasakyan. Nung gabi na yun, natutulog po ako. Lahat na po kami tulog. Dito po siya nakalatag. Magkakaisang hilera lang kami dito. Ngayon tinapik ko pong ganyan, talaga hindi na huminga. Ngayon ginising ko na po yung mga kasama ko para humingi po ng tulong. Pero ang mas masaklap, inilibing siyang malayo sa mga anak. No choice na po kasi kami nun, ma'am eh. Hindi na siya tinanggap sa cremation. Kasi po, mabaho na nga siya. Tsaka, ano na siya? Bloated na siya. Hindi ko po talaga siya mapuntahan kasi nga po, sabi, magkukuha pa daw ng travel pass bago labas ng Manila. 4 na anak na edad 3 hanggang 11 ang naulila ni Michelle. Huling nakita si mama mo? Kung nag-uli siya dito eh. Nung umuwi lang dito? So, mga ano pa yun, nung January? Ganun, ano? Yun na yung huli mong nabalitaan. Iyo po. Matagal na raw silang inabandona ng ama at ngayong ulila na sila sa ina, sa kanilang tiyuhin umaasa ang mga bata. Ang gusto ni mama ko na ipa-autopsy daw po. Ipa-autopsy? Yung naninong kapatid. Kaya humingi daw ng tulong si mama dahil gusto niya maalaman yung tunay na nangyari. Opo. Ang hiling naman ng mga anak ni Michelle, makremate ang labi ng ina at muling makasama ito sa huling sandali. Nung napanood ko ito kagabi, medyo, bakit ho nangyayari ito ngayon sa ating mga kababayan? At kawawa yung mga anak na naiwan. Pinakuha ko yung number ng nanay. Ito, tatawagan ko lang. Pero, ano ba maitutulong natin? Ano ba dapat natin gawin? Kasi kawawa naman yung mga anak, no? Walang kamuwang-muwang. Tapos nailibing yung nanay nila na ang pakiusap lang nila. Ang pakiusap lang nila ay ma-cremate ang kanilang nanay, no? Para maiuwi doon po sa probinsya at namasukan siyang isang kasambahay. Doon nakaipon ng pera, pumunta ng Cubao. Yung nga, katulad ng news na yun, no? Si Bong Aquino nag-news, no? 24 oras. Ito bang number na to? Hindi makontak eh. Tama ba to? Ito ba yung nanay niya? Kasi tiga saan sila? Sa Kamsur. Siyempre, napakahirap po ng sitwasyon dahil gusto lang umuwi ng kanilang ina para makauwi na, walang masakyan, walang pera. At
hindi kayo makakatulog eh. Kahit papano sa nangyayari sa buhay natin ganito, kung ano man yung kaya natin itulong, siguro po pwedeng makagawa ng paraan para po sa pamilyang ito. Hindi ko makontak yung nanay eh. Busy na. Si Michelle Silvertino po, yung nakita nyo sa news, ni Mama Melchaco gabi, saka ang news ni Bon Aquino, no? So, nakakalungkot to ng sobra itong pinagdadaanan nating lahat. Siguro, ang pinakamaganda dito, kahit papano, makagawa tayo ng magandang paraan. Para ho, hindi ko makontak. Hindi ba ang nanay niya, si Lola Marlene, hindi makontak eh. Tama ba yung number nyo? Dapat tinawagan nyo kanina. O tatawagan ko yung Joseph Silvertino, kapatid ba niya to? Yung nanay sana gusto kong makausap eh. Kasi yung mga bata, yung mga anak niya ay napakaliliit pa ho. Walang kamuwang-muwang sa buhay. Isang kasambahay po yan eh. Ano ba ang dapat natin gawin? Hello? Hello? Ay, bako. Hello? Hello? Magandang hapon. Ikaw ba si Josie? Opo. Si Kuya Willie nyo to, Revillame sa GMA7, Wawa. Ay, iba ko ng boses si Kuya Will. Oo. Hello? Josie? Yes po? Oo, napapakinggan tayo ngayon at napapanood tayo sa GMA7 sa TV, no? Asan si nanay mo? Ay, nasa Bicol po. Nasa Bicol? Nasaan ka ba? Nasa Cavite po ako. Yung kapatid mo, ikaw ba yung kapatid ni Michelle, yung pumanaw na? Opo, ako po yung kapatid ko. Asan yung kapatid mo ngayon? Yung ate ko po, nalibing na po sa Pasay Cemetery po, public. So, nalibing na. Nagkausap ba kayo bago siya mamatay? Bago siya mawala? Hindi po, sir. Asan ang nanay mo? Hindi din po sila nagkausap, sir eh. Namasukan ng kapatid mo bilang isang kasambahay, pero gusto niya mag-abroad, di ba? Opo, gusto niya po mag-abroad. Ano ba huli niya sinabi sa'yo bago siya nawala? Hindi ko na po, basta sir, nakontak ko lang po siya nung May 19 kasi nangutang po akong pera sa kanya, sa akin. Pinuutang ka pa niya? Opo, nagpadala po siya sa akin. Ang bait naman ng kapatid mo, si Michelle. Siya ba'y ate mo o basta kakabata? Ang panganay po siya, ate ko po siya. Alam mo, nung napanood ko to kahapon sa 24, parang, hindi ko yung nararamdaman ko, parang bakit nangyayari to sa atin. Sana nakagawa, sana tumawag na lang siya sa akin. Sana gumawa na lang siya ng paraan na makontak kahit pa paano hindi na sana nangyari yan. Ganun talaga. Kaya ako tumawag, Michelle, Josie, yung kapatid mo pala, tinulungan ka pa. Gusto ko sana makatulong, no? Eto, sa Wawawin, sa Wawawin family to. Gusto kong magpadala ng pera sa inyo para pantawid sa hirap ng iyong mga pamangkin. Opo. Magpapadala ko ng pera 100,000, 100,000 para sa pamilya nyo, para sa mga bata, para sa pagpaaral nila. Ito, pera ko to, pera ng Wawawin. Gusto kong kayong tulungan. Yung mga anak ng kapatid mo, napakabait na kapatid, umutang ka, pinautang ka pa. Hindi ba? Opo. Etong papadala ko, pakukunta ko, kung po pwede lang, ikaw yung maging tulay, padala mo dun sa, wala na silang tatay, di ba? Wala na po. Nawala o patay na rin? Balik po kasi si ate, kinasal sa unang asawa, yung panganay na anak, yun pong nag-iisang anak. Tapos yung 3 anak niya po, 4 po kasi anak niya ate, yung 3 anak, ka-live-in partner niya po, tapos hiwalay na din po sila. Kasi nakakalungkot, namatay siya na hindi niya makakapiling yung mga mahal niya sa buhay. Kayo, lalo na yung mga anak na nakita ko kasi sa 24 oras, parang nahabag ako, parang ang lungkot-lungkot. Di ba? Napaka-blessed naman namin. Yung 100,000, padadala ko sa inyo, kung sino man, pero ang pakiusap ko lang sana, ibangko nyo para sa kinabukasan ng mga anak niya, para to sa mga anak ni Michelle. Ha? Opo, sir. Sige po. Siguro, pwede ka tang mabahagi, makakuha doon, mabahagian. Pero,
Kung po pwede, bigay mo doon sa mga anak kung sino mag-aalaga, guardian. Okay? Okay lang? Okay lang, sir. Thank you po, O sige. At tatawag na lang ako, wala na akong oras. Basta yun, pinagkakaloob sa inyo ng Wawawin, ng GMA7 at ang inyong lingkod, siyempre ako, tulong ko sa inyo yan, 100,000 para sa pamilya nyo, ha? Sige, ha? Okay. Nakikiramay kami. Sige po, Kuya Win. May God bless you. Thank you po, thank you po. Nakikiramay ka. Mag-iingat kayo at sabihin mo sa nanay mo. Salamat po. Ha? Opo, opo, Sige. opo. Okay. Sige. Ganun lang yun eh. Kung tayo naman ay pinagpapala, share our blessings. Marami po kami mga video para nanoodin nyo. Mga jeepney drivers na handaan, nakakailangan ng tulong. Padadalan din namin kayo dyan. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!